natin ang truth. Sabi ni Jesus, kung patuloy kayong susunod sa ating aral, sabi ng John chapter 8, verse 31 to 32, kung patuloy kayong susunod sa ating aral, tunay na kayo mga alagad ko. Makikilala niyo ang katotohanan. Pag nakilala niyo ang katotohanan, yun ang magpapalaya sa atin. Lalaya tayo sa lahat ng sakit, problema, at lahat ng gawain ng diablo ay talagang ang Diyos ay makapangyarihan. Talagang ang Diyos ay Diyos ka. Purihin si Jesus. Parang natulala ko. Ha? Parang yatang natulala bigla kayo. Ha? Mahalagang sundin ang kalooban ng Diyos. It is the power of a deep desire to do God's will. At sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Tulad ng pinangako ni Yahweh kay Josue, I will never leave you, nor forsake you. Inulit ni Yahweh doon sa New Testament, inulit niyang, tandaan ninyo, hindi ko kayo iiwan, hindi mababayaan na. Pero may kondisyon ng Diyos, kaya hindi siya nag-iiwan sa akin kung tayo lamang ay masunurin sa kanyang kalooban. Kung gagawin natin ang kanyang mga utos, gagawin natin ang iyong pagkatama, hindi tayo panghihinaan, hindi tayo maghihila, hindi tayo manlulupay, hindi tayo nakapintuaagawan, tayo pa ang daling bibigyan. Bibigyan! 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 Ayaw! Ayaw! Purihin ang Diyos. Grabe. Amen? Habang dumadami, mga kapatid ko, ang di sumusunod sa kalooban ng Diyos, maraming napapaan. But thank God, dahil sa Diyos nito, tayong lahat ay nagising sa katotohanan, sa buhay, at makapangyarihan ng Diyos na si Yahweh. Amen? So I read of Joshua, Hosea chapter 4, verse 6. My people are destroyed for lack of knowledge. Pag kulang tayo sa kaalaman, that's why tonight, sabi ko nga, our topic is the power of a deep desire to do God's will. Yung malalim na pagnanasa natin, na matupad natin ang tunay na kalooban ng Diyos. Amen? Tandaan nyo, kung mayroon naman tayong kaalaman at wala yung vision, sabi namin dito kaya ulit, knowledge itself does not bring power. Kung kaalaman lang ang nasa sa iyo, hindi ito maghahatid sa atin ang kapangyarihan. Knowledge itself does not bring power, but our use of knowledge can.
lumambot ngayon, madaya na. Malaya sa mga anting-anting. Isipin mo, awit din kita ipagpapalit. Siguro sasabihin ng Diyos kung nasa ko. Hindi kita ipagpapalit. Saan mang bagay sa mundo dito? Pagkatapos, kung ano-ano bibilihin mo para ipagpalit sa Diyos, sasabihin mo na Diyos, swerte, yayaman ka doon. Oh, come on naman, brothers and sisters. Come on! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos! Amen! So people without knowledge is danger of destruction. But people without vision are perishing. They are slowly but surely losing their usefulness. Darating ang panahon, hindi ka nagagamitin ng Diyos. Hindi ka nakagamit-gamit. Ihintayin mo pa ba yun? Ihintayin mo pa yun? Sabi ng aklat ng Ecclesiastes, habang bata pa tayo, chapter 12, habang bata pa tayo, kailangan alalahanin mo siya. Sa panahon na ikaw ay malakas pa, sa panahon na ang iyong mga mata hindi pa malabo, sa panahon na ang iyong mga tuhod ay hindi pa nangangato, sa panahon na ang iyong buhok ay hindi mo pa pinakukulayan ng itim, sa panahon na sabaron ay hindi ka pa pinagsasawaan na sumipin sa iyong hinanang. Sabi ko, Lord, huwag mo namang hayaan na ako'y makalimot sumipin sa aking hinanang. Lord, bata pa ako. Sabi na nga